Araw ulit ng linggo noon, dumalaw kayong muli ni Daniel sa bahay. Noon lamang muling kumulimlim ang kalangitan at umihip ang malamig na hangin. Ayon sa balita ay mayroong malakas na bagyong paparating. Habang abala sa paghahanda si Elena at ang kanyang nanay, sa pag-aayos at tanghalian, at si Daniel naman sa pagpapractice shooting sa likod ng bahay, ay nilapitan mo ako sa terrace. Hindi ko inaasahan yun. Bago ka nagsalita, lumingali nga ka pa upang tiyaking walang ibang nakikinig. Jeff, 2 weeks na akong delayed. Napakadalas kong mahilo at magsuka nitong mga nakaraang araw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Bakit mo sinasabi sa akin niyan, Camille? Tarantado ka. Sa'yo lamang ako pumayag makipagtalik bukod kay Daniel. At siguro naman, nasabi na sa'yo ni Elena kung bakit kahit matagal na kami nagsasama ng kuya niya, hindi kami nagkakaroon ng anak. Alam ko namang baog ang asawa mo. Ayaw ko lang paniwalaan ang sinasabi mo dahil kung totoo iyon ay napakalaking problema ang hinaharap natin. Mas gugustuhin ko pang nag-iimbento ka na lang ng kwento para kuhanin ang atensyon ko. Bakit hindi ka mag-test para sigurado? Mamaya, may dala nga akong pregnancy kit eh. Huwag kang mag-alala, Jeff. Alam kong wala kang gulugod. Isa kang duwag. Sa isang bagay, ka lang magaling. Kumantot. Kung buntis man ako, hindi ako maghahabol sa'yo. Kaya kong harapin itong mag-isa. Camille, huwag mo akong makamil-kamil. Ang saya, di ba? Kung buntis ako, 2 agad na magiging anak mo next year. Parehong panganay. Ang galing mo! Ang galing mo, Jeff! Iniwan mo ako sa terrace pagkasabi mo niyon. Ang lahat ng sayang nararamdaman ko ng ilang linggo, ang katahimikan ng kalooban at pag-iisip ay naglahong parang bula. Mula sa terrace ay nakita kong nagsimula ng umambon. Maya-maya lang ay bubuhos na ang malakas na ulan at iihip na ang malakas na hangin. Dad, tawagin mo na nga si Kuya Daniel. Nasa manggahan sa likod. Sabihin mong nakahanda na ang tanghalian. Para akong nakalutang habang ako'y naglalakad papunta sa likod ng bahay upang tawagin si Daniel. Kuya, kain na daw tayo. Okay, bayaw. Ikaw ba? Gusto mo bang matutong humawak ng baret? Tuturuan kitang pumatok. Tumango na lamang ako dahil wala na ako sa bisyo. Tulirong-tiluro na ako. Ano ang mangyayari kung buntis nga si Camille? Ano ang mangyayari kung malaman ni Elena, ni Daniel, at ng nanay nila na ako nakabuntis kay Camille? Nang makapasok kami sa bahay, ay inilapag na Daniel sa lamesita sa salas ang kanyang mga bala at baril. Nagsimula ng umulan, dumating na siguro ang bagyo. Nako, Daniel, anak, ingat lang kapag gumagamit ka ng baril mo, ha? Opo naman, Ninay. Kaya ko lang naman inilabas ulit iyan bala kong sumali sa isang shooting competition sa Baguio next month. Pwede na magsimulang kumain, mga anak. Wika ng nanay nila. Teka, nasaan si Camille? Ang tanong ni Daniel. Nasa CR, parang masama ang pakiramdam. Mauna na daw tayong kumain, ang sabi ni Elena. Tumayo si Daniel at nagpunta sa CR. Nakita ko nang itulak niya ang pinto. Bumukas. Nakalimutan mo sigurong ilak. Hindi nga lang malinaw pero naulinigan naming nag-uusap kayo ni Daniel sa loob ng CR. Mukhang seryoso yata ang pinag-uusapan ng dalawa sa loob.
Mukhang may tampuhan na naman. Ay, naku, Elena. Ano na namang problema ang ginawa ng kuya mo? Oh, hayaan mo lang sila, inay. Kain na lang po tayo, sagot ni Elena. Nagsimula ng kumain si Elena. Ako'y hindi makasubo. Hindi ko alam pero para akong kinakabahan. Matagal-tagal din bago lumabas si Daniel ng CR. Hindi kakasama. Lumapit si Daniel kay Elena. Sa iyo ba ito, Elena? Patabog na inilapag ni Daniel ang pregnancy test sa lamesa. Positive ang resulta. Napapikit na lamang ako dahil nangyari na ang isang malaking problemang hindi ako nakakatiyak kung malulusutan ko ba o hindi. Ang kapalaran ay walang gulong. Ang karma, meron. At pakiramdam ko ay malapit na akong magulungan. Ang inihagis kong boomerang ay pabalik na sa akin at mukhang hindi ko yata ito kayang saluhin nang hindi ako nasasaktan. Sa bubong nayari sa yero ay parang mga batong tumama ang buhos ng malakas na ulan. Ha? Hindi kuya. Hindi ito sa akin. Matagal ko nang alam na buntis ako kaya hindi ko na kailangan gumamit nito. Nakita ko kung papaano napapikit ang nanay nila Elena. Yumuko ito at umiling-iling. Kuya, baka naman ikaw ang malay mo, hindi ka na. Huwag mo akong gaguhin, Elena. Noong 1 linggo lang ay nagpatingin ulit ako. Umaasa pa rin ako na mabubuntis ko si Camille. Pero ano, baog pa rin ako. Baog! Bago pa man makakilos ang sino man sa amin, ay nakuha na ni Daniel ang baril sa lamesita. Bumalik siya sa CR. Paglabas niya ay hila-hila ka sa buhok. Pilit kang kumakawala. Ano ang ginawa ko? Wala. Dapat ipinagtanggol kita. Tama ka. Wala nga akong gulugod. Duwag nga ako. Anak, maghunos dili ka. Kuya, kuya. Ako'y parang tuon. Wala akong ginawa. Naghintay na lamang ako kung ano ang uri ng kabayaran ang nakatakdang singilin sa akin sa lahat ng ginawa kong kabalbalan. Parang gusto kong tumakbo palabas ng bahay. Parang gusto kong tumakas. Dinala ka ni Daniel sa kwarto namin. Kasunod kami pero ibinalibag niya pasara ang pinto. Hindi ito nagsara ng maayos. Papasok sana si Elena sa kwarto. Walang makikialam. Naudlot ang pagpasok ni Elena. Siguro tinutukan siya ng baril ng kuya niya kaya siya umurong. Sino ang lalaki mo? Sino? Pumutok ang baril. Diyos kong mahabagin. Uwi ka ng nanay nila na akmasa ng papasok sa kwarto, subalit pinigilan ni Elena. Sino ka ako ang lalaki mo? Puta ka! Kanino ka nagpabuntis? Wala kaming magawa sa labas ng kwarto. Nakinig na lang kami at naghintay. Hinintay ko na lang na sabihin mo ang pangalan ko. Ano, Daniel? Masakit, di ba? Ganyan kasakit ang nararamdaman ko nang minsang sa mismong kwarto natin. Dinala mo ang babae mo. Akala mo noon, wala ako sa bahay. Sa palagay mo, ilang beses ko ring nakita na pumasok ka sa bahay niya. Ang daming beses kitang sinundan dahil gusto kong mapatunayan kung totoo nga ang chismis tungkol sa inyong dalawa. Hiniwalayan ko na siya, di ba? Nagbago na ako, di ba? Nangako akong ayusin ko ang sarili ko, ang buhay natin, di ba? Uli na, Daniel, nang magbago ka. Nadumihan ko na ang sarili ko bago mo naisipang magbago. Nagmahal na ako ng iba bago mo naisipang magbago.
Naiputan na kita sa ulo bago mo naisipang magbago at muling pumutok ang baril. 1, 2, 3. Tumahimik sa kwarto. Tumahimik sa bahay. Ang ingay lang ng ulan na tumatama sa bubong ang nadidinig ko.